Alam niyo ba yung pakiramdam ng hinahabol pero hindi mo nakikita kung sino? Yung pakiramdam na may matang nakatitig sa'yo sa dilim kahit mag-isa ka lang. Ako? Alam na alam ko yon. 15 anyos ako ng mga panahong yon. Isang ordinaryong batang taga-baryo sa liblib na bayan ng Ormoc at lumaki sa pangangalaga ng aking lola Andeng. Isang albularyo at matandang may malalim na koneksyon sa mga lamang lupa. Dahil maliit pa lamang ako nang mawala ang mga magulang ko sa isang trahedya. Sa baryong aming tinitirhan noong taong 1987 ay marami pa ang naniniwala sa mga sinaunang paniniwala, mga engkanto, nuno sa punso at lalo na ang tikbalang. Nalaman kong hindi lang pala hayop at tao ang may karapatang maglakad sa mundong ito. May iba pang nilalang, mas matanda, mas malakas at mas mapanganib. At ang mas malupit, matagal na kaming minamanmanan ng isa sa kanila. At kung nais niyong malaman ang naging karanasan ko tungkol sa kanila, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Ako nga po pala si Ariel at sisimulan ko na ang aking storya. Abay, nasaan na ba ang batang yon? Ariel! Ariel! Abay, magtatakip silim na. Naku, kung saan-saan ka na naman sumusuot. Ay! Hindi talaga mapakali ang batang yan. Sabi ko na ngang wag nang gumala ng ganitong oras. Diyos ko, wag naman sanang may masamang mangyari. Baka naman napadaan lang siya sa balete. Ay, Ariel, sana na may nagbabantay sa'yo. Ariel, apo! Umuwi ka na! Ay, San Roque, San Miguel, bantayan niyo po ang batang yon. Lola! Naku po, ang saya-saya po! Abay, ikaw na bata ka. Saan ka ba galing? Akala mo ba hindi kita hinanap-hanap? Ay, ayan, pawis na pawis ka. Para kang hinabol ng kung ano. Naku, ang saya-saya po. Nakipaglaro lang naman ako sa mga kalaro ko sa may gubat. Ano? Sa gubat? At pag-aagaw dilim na? Ariel, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang nagpapagabi sa kakahuyan? Abay, anong klaseng laro ang ginawa ninyo roon? Habulan lang po. Tapos taguan. Ariel, makinig kang mabuti sa akin. Abay, sinasabi ko sa'yo, hindi magandang naglalaro ng magtatakip silim. At lalo na sa gubat na yan, Ariel. Madalas dyan ang mga hindi natin nakikita o yung nagpapakita lang sa mga gusto nilang makita sila. Sino po sila la? Mga engkanto, mga lamang lupa, mga hindi dapat kinakaibigan. Pero ang pinakadelikado sa lahat, ang tikbalang. Ay naku naman la. Tikbalang? Di ba yun yung parang kabayong nakatayo? Walang ganun la. Mga panakot lang po yun eh. Abay, kung wala bakit kaya ang matatanda rito sa baryo ay hindi pumupunta sa gubat pag palubog na ang araw? Ha? O alam mo bang may mga batang nawala na lang dyan bigla? Talaga po? Apo, wag mo nang uulitin yon, ha? Kapag naramdaman mong may kakaiba sa paligid at kapag hindi ka sigurado kung tao ba talaga ang kaharap mo, magdarasal ka at tandaan mo, kung may mag-anyaya sa'yo na sumama sa gubat, kahit na sabihin nilang laro lang yon, umuwi ka na agad. Naiintindihan mo ba ako? Ay, opo la. Pasensya na po. Hindi ko na po uulitin. Napabuntong hininga na lang si Lola Andeng, sabay hinatak ako papasok sa kubo.
Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento ni Lola Andeng tungkol sa tikbalang. Para sa akin ay kathang isip lang ang lahat. Mga kwentong panakot para hindi lumayo ang gaya kong bata sa kagubatan. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang panaginip. Lola, nakita ko siya doon sa ilalim ng balete. Ang laki niya. Ang taas. Parang hindi tao. Tinignan lang ako ni Lola Andeng sa kamarahang napabuntong hininga. Kinuha niya ang insenso at sinindihan ito. Hinayaang umusok bago nagsalita. Hindi nga siya tao, Apo. Pero hindi rin siya kaaway. Matagal na siyang narito. Anong ibig niyong sabihin, La? Kilala niyo siya? Oo, Apo. Siya ang tagapagtanggol natin. Hindi mo ba alam? Matagal nang may ugnayan ang pamilya natin sa mga tulad niya. Ano pong ugnayan, La? Bakit niyo to sinasabi sa akin? Dahil hindi pa oras. Pero ngayong nakita ka na niya, hindi ko na maaaring ilihim pa sa'yo. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit siya nakatayo roon? Para bang hinihintay niya ako. Dahil ikaw ang susunod, Apo. Tulad ng iyong ama at ng kanyang ama noon. Kayo ang bantay ng pamilya natin. At sila ang mga tagapag-ingat ng lihim natin. Napasinghap ako at halos hindi makapagsalita. Ang aking dibdib ay parang pinipiga ng takot at kaba. Ang aking ama? Pati ang lolo ko? Ano ang ibig sabihin ni Lola? Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi ni Lola Andeng. Anong lihim, La? Ariel, gising na, Apo! Tanghali na't lumalamig na ang almusal mo! Lola, parang ang bigat po ng katawan ko. Ay, Apo! Nilalagnat ka! Ang init mo! Parang ang bigat ng mata ko, La. Saka, ang sakit ng ulo ko. Sabi ko na nga ba? Ay, bata ka! Baka napasma ka sa kalalaro mo kahapon. Ella, lagnat lang po ito. Malayo po sa bituka. Tumigil ka riyan. Baka napaglaruan ka kagabi. Lola? Siya nga po ba? Tahimik ka lang, Apo. Ako ang bahala. Pero huwag ka nang lalabas muna kapag malapit na ang takip silim. Naiintindihan mo ba? Lola, may napanaginipan po ako. Ano yun, Apo? Ano bang napanaginipan mo? Nung una po, parang totoo eh. Pero panaginip lang po pala. May nakita po ako sa ilalim ng balete. Ang taas-taas niya. Tapos parang nakatingin lang siya sa akin. Tapos, anong nangyari, Apo? Nandun din po kay Lola eh. Nakatingin ka sa kanya. Tapos sinabi mong kilala mo siya. Anong sinabi ko, Ariel? Ano pa ang sinabi ko sa panaginip mo? Hindi ko na po matandaan lahat, La. Pero parang hindi ka natatakot sa kanya. Parang may alam ka tungkol sa kanya. Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko? Lola, sino po ba siya? Anong ibig sabihin ng panaginip ko? May alam po ba kayo dito? Apo, may mga bagay na hindi basta-basta napapanaginipan. At kung totoo ang nakita mo, hindi ito basta panaginip lang. Lola, meron po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Kilala ko siya, Apo. At kung totoo ngang nagpapakita na siya sa'yo, kailangan mo na talagang malaman ang totoo. May isang bagay daw akong kailangang malaman. Isang katotohanang matagal nang itinago sa akin.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Para akong nilamon ng sarili kong kaba. Lalo na nang makita ko ang seryosong ekspresyon ni Lola. Hindi siya nagbibiro. Alam kong may kakaiba sa kanyang mga sasabihin. Isang bagay tungkol sa nilalang na nakita ko sa panaginip ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung handa ba akong marinig ang sagot. Pero alam kong wala na akong ibang pupuntahan para hanapin ang kasagutan. Si Lola lamang ang makasasagot ng lahat ng katanungan ko. Inaamin kong natatakot ako. Hindi lang dahil hindi ko pa lubos na nauunawaan ang nangyayari, kundi dahil pakiramdam ko ay may bahagi ng buhay ko na magbabago. Oras na malaman ko ang katotohanan. Pero hindi na ako makakaiwas. Oras na para malaman ko ang totoo. Apo, panahon na para malaman mo ang totoo. Nanatili akong tahimik at taimtim na nakikinig. Noong unang panahon, sa panahong hindi pa kasing lakas ang mga baryo natin ngayon at may isang ninuno tayo na naglakad patungo sa kagubatan upang maghanap ng makakain. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang nilalang na nakahandusay sa ilalim ng isang balete. Malalaki ang sugat nito sa katawan at ang paghinga niya ay mabigat, halatang sugatan at pagod mula sa isang laban o pagtakas. Ano po yun, La? Isang tikbalang, Apo. Isang nilalang na may katawan ng tao ngunit may ulo ng kabayo. Matangkad at matipunong parang isang mandirigma. Ano pong ginawa ng ninuno natin? Sa halip na tumakbo at matakot, inilapitan niya ang tikbalang. Ginamot niya ang sugat nito gamit ang mga dahon at ugat na dala niya. Pinakain niya ito ng kanin at pinainom ng tubig. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang nilalang. Kahit alam niyang hindi ito basta-bastang hayop o tao. Tapos ano po? Bilang ganti, ay biniyayaan ng tikbalang ang angkan natin ng proteksyon. Mula noon walang matinding trahedya na nangyari sa pamilya natin. Walang malulubhang sakit, walang malalaking kasawian. At kahit sino mang may masamang balak sa atin, ay hindi natutuloy ang kanilang plano. Ibig sabihin po, may kapalit yun? Oo, Apo. Ang kapalit ay hindi natin sila maaaring talikuran o itakwil. Hindi natin maaaring kalimutan ang ating kasunduan. Kailangan natin silang igalang, kilalanin at tanggapin ang kanilang presensya. At kung hindi po natin sinunod? Kung hindi natin paniniwalaan ang kasunduan, ay baka magbago ang ihip ng hangin, Apo. Ang biyayang proteksyon ay maaaring maging isang sumpa. Lola, bakit niyo po ako palaging pinagbabawalang pumunta sa kakahuyan kapag takip silim? Lagi niyo pong sinasabi na baka kunin ako ng tikbalang. Pero ngayon, sinasabi niyo naman sila pala ang tagapagtanggol natin. Bakit parang panakot niyo lang po sila sa akin noon? Apo, hindi kita gustong takutin noon. Pero minsan, kailangan kong laruin ang isipan mo para hindi ka mapahamak. Bata ka pa, at kung sinabi ko kaagad sa iyo ang totoo, baka mas lumalim pa ang pagkagusto mong magtungo roon. Ang mga bata kasi, kapag pinigilan, lalo pang nagiging mapusok. Pero Lola, kung sila po ang puprotekta sa atin, bakit parang delikado pa rin kung pupunta ako roon? Hindi ba nila ako poprotektahan kung sakali? Hindi ganon kasimple yun, Apo. Oo, may kasunduan tayo sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na pwede na tayong basta-basta magpagala-gala sa kanilang teritoryo. May mga patakaran din sila. May mga hangganang hindi natin dapat tawirin. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ba natin sila kaibigan? Apo, sa mundong ito,
Hindi lahat ng tumutulong ay ginagawa ito ng walang hinihinging kapalit. Ang tikbalang ay hindi tao. May sarili silang batas. Oo, protektado tayo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng panganib. Kung lumabag ka sa hindi mo alam na kasunduan, hindi ka maililigtas. Anong ibig niyo sabihin, Lola? Ano pong kasunduan yun? May mga lugar na hindi mo dapat puntahan. May mga oras na hindi ka dapat naglalakad sa kakahuyan. At may mga tanong na hindi mo dapat sinasagot. Minsan may maririnig kang tinig na tatawag sa'yo. Pero kailanman, huwag mong sagutin. At kung sagutin ko po? Baka hindi mo alam kung paanong bumalik. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba si Lola. Sa dami ng sinabi niya at sa bigat ng kanyang mga salitang tila may tinatagong hiwaga, ay hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magduda. Pero isang bagay ang sigurado. Tama siya. Hindi yun basta panaginip lang. Dahil ramdam ko pa rin ang bigat ng titig ng nilalang na yon na tila hinahalukay ang kaluluwa ko kahit hindi ito gumagalaw. Apo, humiga ka na lang muna. Huwag ka na munang kikilos ng masyado. Mainit ka pa rin. Pero Lola, gusto ko pa malaman ang tungkol sa... Tama na muna yan, Ariel. Magpahinga ka. Hindi ko hahayaan na lalo kang manghina. Ay, kailangan mong lumakas. Hindi ito basta lagnat lang. Lola, ano po yung hinahanda ninyo? Gamot na iinumin mo. Tiyak kong pagpapawisan ka pagkatapos nito. Magpapainit din ako ng sabaw para lumakas ang katawan mo. Kapag nakakain ka na, mas mabilis kang giginhawa. Salamat po, Lola. Sinunod ko ang utos ni Lola na magpahinga, kaya nakahiga lang ako buong oras. Mga bandang tanghali ay biglang may kumatok sa pinto. Mabilis akong dumilat, ngunit hindi ko pa rin kayang bumangon. Napatingin ako kay Lola na agad na lumapit sa pinto. Pagbukas niya, si Tito Dudong, ang panganay na kapatid ni Itay, ang panganay na anak ni Lola Andeng. Sino yan? Ako to, Nay! Si Dudong! Ay, aba ikaw pala. Anong nagdala rito sa'yo, anak? Nakangamusta lang po, Nay. Matagal na rin akong hindi nakabasita eh. May dala rin akong kaunting angkat mula sa bundok. Mga prutas, halamang gamot, at bigas. Naku anak, nag-abala ka pa. Napagod ka na naman sa pagbiyahe. Ayos lang yun, Nay. Alam niyo namang, sanay ako sa ganito eh. Tamang-tama ang dating mo. May sakit si Ariel. Nilalagnat siya mula kaninang umaga. Ha? Anong nangyari, Nay? Paano ang bata? Ay nako, natikba lang si Ariel. Nay naman, tikba lang. Abay baka naman napagod lang tong si Ariel sa paglalaro. Tapos, giniginaw kaya dilagnat. Dudong, hindi ito basta-basta lagnat. Ito ang pakiramdam ko rito. Ay nako, Nay. Ilang beses nyo na akong tinatakot ng ganyan nung bata pa ako. Yung tipong, huwag kang gagala sa dilim, baka mapaglaruan ka ng tikbalang, o kaya, huwag kang aalis ng bahay pag walang pahid ng langis. Baka hilahin ka ng engkanto. Hanggang ngayon ni anino lang tikbalang, wala pa akong nakikita, Nay. Ikaw kasi Dudong, puro kapag dududa. Hindi mo lang nakikita, pero hindi ibig sabihin na wala sila. Saka hindi kita tinatakot noon, kundi binabalaan. Di kung totoo nga, Nay, bakit hindi pa ako natikbalang kahit minsan? Ako pa naman tong gala at mahilig umakyat ng bundok. Dahil may dahilan kung bakit si Ariel at hindi ikaw. Ano bang ibig mong sabihin, Nay? Ay, hindi ko pwedeng sabihin lahat, Dudong. Pero hindi ito basta sakit lang. Ang batang ito, may hinahanap ang tikbalang sa kanya. Ay nako, Nay. Kahit kailan, hindi na talaga kayo nagbago. Ewan ko ba kung bakit
Panay-panay ang pagbibigay nyo ng halaga sa mga yan. Kung may kakayahan man kayong manggamot, di dahil yan sa kaloob ng Diyos sa inyo. Hindi sa kung ano-anong elemento na binabanggit nyo. Dudong, hindi ko kailanman sinabing hindi galing sa Diyos ang kakayahan kong manggamot. Pero ang mundo natin ay hindi lang basta kung anong nakikita ng mata mo. Yun na nga, Nay. Kung hindi ko nakikita, paano ako maniniwala? Hanggang ngayon, yung mga tikbalang, engkanto at kung ano-ano yung mga kwento nyo, ni anino hindi ko pa nakita. Kayo lang namang mahihilig sa ganyang paniniwala ang laging may nararamdaman o nakikita kuno. Balang araw, Dudong, malalaman mo rin kung bakit hindi lahat ng bagay ay ipinapakita sa lahat. Hindi mo man ito makita, pero may mga mata ang ibang nakakakita. Ang hindi mo rin malalaman kung kailan kanila babatiin. Isipin mo na lang na wala pa ang tamang oras para magpakita sila sa'yo. Pero malay mo, bukas, sa isang araw, o kaya mamayang gabi. Ay, sige na, Nay. Ayoko nang makipagtalo. Basta ako, nandito lang ako para mangamusta at maghatid ng konting biyaya galing bundok. Ay, uminom ka ng maraming tubig, Ariel, at magpahinga ka. Huwag ka masyadong magpa-apekto sa mga panaginip, ha? Hinayaan na lamang ni Lola si Tito Dudong sa kanyang paniniwala. Hindi na siya nakipagtalo pa. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. Batid kong nasasaktan siya sa ginagawang pagtawa ni Tito Dudong sa mga paniniwala niya. Mga paniniwalang ipinasa sa kanya ng mga nauna sa amin. Mga paniniwalang bumuhay at nagbigay proteksyon sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit na tila binabaliwala ni Tito Dudong ang babala ni Lola, ay isang bagay ang hindi ko inakala na darating. Ang araw na mabilis siyang tuturuan ng leksyon ng tadhana. Isang gabi, habang tahimik kaming nagpapahinga ni Lola sa aming kubo, ay bigla na lang may humahangos na dumating. Si Kuya Celso. Halata sa kanyang itsura na galing siya sa matinding pagtakbo. Pawisan at hingal na hingal. Siya ang panganay na anak ni Tito Dudong, kaya mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Hindi ko pa man siya tinatanong, ay ramdam ko na agad ang kaba sa kanyang mukha. May dala siyang masamang balita. Lola! Lola! Celso! Anong nangyari, Apo? Bakit ganyan ang itsura mo? Si tatay po kasi, magtatatlong araw na siyang hindi umuwi. Ano? Saan siya huling nakita? Nung isang gabi po, nakipag-inuban siya sa kabilang baryo. Alam niyo naman si tatay, mayabang. Gusto niyang patunayan na wala siyang kinakatakutan kaya kahit gabi na, dumaan pa rin siya sa kakahuyan. Kahit na ilang beses na siyang pinagsabihan na huwag magpapagabi ng uwi. Diyos ko! Ano na namang pinasok ng anak kong yun? Nasaan na kaya siya ngayon? Nakauwi na ba? Lola, nahanap naman po siya ng mga tao sa baryo. May nakakita sa kanya. Nakita siya malapit sa loob ng kakahuyan. Nasaan siya ngayon? Anong nangyari sa kanya? Lola, nakita po siya paikot-ikot sa isang puno. Paulit-ulit lang siyang lumalakad roon. Parang hindi niya makita ang daan pa uwi. Kahit anong sigaw at tawag namin sa kanya, hindi siya lumilingon. Para siyang nasasapian eh. Agad kaming nagtungo roon. Si Lola Andeng sa unahan. Bit-bit ang kanyang bote ng langis at rosaryo. Habang ako naman ay kasunod niya at hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Si Kuya Celso ay halos hilahin na kami sa pagmamadali at bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Pagdating namin sa kakahuyan, agad akong kinilabutan sa aking nakita. Doon sa ilalim ng matandang puno ng akasya, naroon si Tito Dudong. Namumutla, pawis na pawis at nanginginig ang buong katawan.
Hindi siya umiimik, pero halata sa kanyang mga mata ang matinding takot. Para siyang baliw na paulit-ulit na naglalakad paikot sa puno. Tila walang kapaguran. Parang hindi niya kami nakikita. Kahit anong sigaw ni Kuya Celso at paglapit ni Lola ay hindi siya tumitigil. Paulit-ulit lang siyang umiikot, parang isang laruan na nasiraan ng mekanismo. At sa kabila ng nakapaninindig balahibong katahimikan ng kakahuyan, ay ramdam ko ang isang bagay na mas nakakatakot. Hindi lang si Tito Dudong ang naroon. Lumapit kami ni Lola at laking gulat namin nang lumitaw siya. Ang nilalang na nagpakita sa panaginip ko, ang tikbalang. Pero kami lang ni Lola ang nakakakita sa kanya, hindi si Kuya Celso. Tinalikuran ninyo ang kasunduan. Naging pabaya kayo. Malalim at malamig ang tinig nito na parang bumubulong mismo sa aking isipan. Napalunok ako. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Napatingin ako kay Lola Andeng. Kitang-kita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Kahit na ang paligid ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na presensya. Patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Itinaas niya ang isang lumang medalya na may kakaibang ukit. Nang masinagan ito ng buwan, ay tila nagningning ito ng bahagya. Kasabay noon ay lumakas ang tunog ng hangin at parang may hindi nakikitang puwersang dumaan sa paligid na parang alingaw-ngaw ng mga tinig mula sa malayo. Ang kasunduan ay hindi isang laruan, Matandang Andeng. Biglang lumalim ang anino ng tikbalang. Lalo itong lumaki at ang apoy sa mga mata nito'y lalong nagliyab. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Ang paligid ay tila natunaw sa takot. Ni isang kuliglig o huni ng ibon ay wala akong marinig. Ako ang may pananagutan sa kanya. Kung may pagkukulang kami, ako na ang humihingi ng kapatawaran. Pero huwag mong parusahan ng isang hindi alam ang kanyang kasalanan. Isa lang ang nais namin. Ang irespeto ang ating kasunduan. Hindi lang kayo ang binabantayan namin, kundi pati ang inyong angkan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anyo ni Tayabak ay tila unti-unting lumulubog sa anino ng kakahuyan. Ang lagitik na mga sanga ay parang huling babala bago tuluyang lumamlam ang apoy sa kanyang mga mata. Maaari na bang bumalik ang anak ko? Kapag hindi siya muling nakinig, ay alam mo na ang mangyayari. Sa isang iglap ay nawala si Tayabak. Ang tanging naiwan ay ang nanginginig na katawan ni Tito Dudong na ngayoy nakaluhod sa lupa na tila nakalaya na mula sa isang masamang panaginip. Tay! Tay! Buti na lang bumalik na kayo! Ano po bang nangyari sa'yo? Akala namin kung paano ka na! Ano bang nangyari? Bakit ako nandito? Bakit parang wala akong matandaan ah? Huwag ka munang magsalita, Dudong. Umuwi na muna tayo. Kailangan mong magpahinga. Saka na natin pag-usapan ang lahat. Pero Nay, may kakaiba akong naramdaman eh. May mga naririnig akong boses. Mga aninong parang laging nasa gilid ng paligid ko. Sabi ko, Dudong, mamaya na. Sa ngayon makinig ka sa akin. Umuwi na tayo, magpahinga at saka tayo mag-usap. Tumango na lang si Tito Dudong at tila wala ng lakas na makipagtalo. Dahan-dahan namin siyang tinulungan ni Kuya Celso na makalakad. Habang naglalakad kami pauwi,
ay ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa paligid at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may nakatingin pa rin sa amin mula sa madilim na kakahuyan. At nang makabalik na kami, ay saka na ipaliwanag kay Tito Dudong ang nangyari sa kanya at sa kanya naalala ang ilang mga detalye sa kanyang paglalakbay sa kabilang mundo kasama ng mga lamang lupa. Mula noon ay hindi na kinutya ni Tito Dudong ang mga kwento ni Lola Andeng. Lalo akong naniwala sa mga babala ni Lola na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin dapat binabaliwala. Pagka-uwi namin ni Lola sa kubo ay tahimik lang kaming dalawa. Habang si Lola ay abala sa pagsisindi ng insenso at paghahanda ng mainit na salabat, ay hindi ko maiwasan ang pagbaha ng mga tanong sa isipan ko. Parang may bumibigat sa dibdib ko sa bawat segundong lumilipas na hindi ko na itatanong sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa. Lola, bakit po hindi matandaan ni Tiyong Dudong yung nangyari sa kanya? At bakit parang galit na galit si Tayabak? Akala ko po ba poprotektahan niya tayo? Dahil lumabag si Tito Dudong mo sa kasunduan, Apo. Hindi natin maaaring hamakin ang mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Pero Lola, bakit si Tiyong Dudong? Bakit hindi ako? Hindi ba't ako rin naman minsang nagpagabi sa kakahuyan? Iba ka, Ariel. May dugong nananalaytay sa'yo na nagbigay ng kakayahan upang makita sila. Yon ang dahilan kung bakit hindi ka nila iniligaw o pinahamak. Pero si Dudong, hindi siya naniniwala. At ang hindi paniniwala, minsan mas matinding kasalanan kesa sa takot. Pero bakit ko sila nakikita, Lola? Bakit ako? Dahil may papel kang ginagampanan, Apo. Ang kakayahang ito ay hindi basta-basta. Hindi lahat ay kayang makakita sa kanila. Pero ikaw ay pinili. Pinili? Para saan? Ano ba ang ibig mo sabihin, Lola? Apo, hindi lang ito tungkol kay Tayabak. Ang mundo ng mga nilalang na katulad niya ay mas malawak pa kaysa sa inaakala mo. May mga bagay kang kailangang malaman at darating ang araw na hindi mo lang basta makikita sila, kundi makikilahok ka sa mundong ginagalawan nila. Lola, natatakot po ako. Natural lang yan, Apo, pero tandaan mo ito. Hindi ka nila pipiliin kung wala kang halaga sa kanila. Sa kabila ng mga sagot ni Lola, ay may bumabagabag pa rin sa akin. Parang may isang bahagi ng kwento na hindi ko pa nauunawaan. At sa oras ng aking pagtulog, ay bigla akong dinala ng aking panaginip sa isang pamilyar na lugar, sa ilalim ng parehong punong balete. Ngunit hindi na ito madilim at nakakatakot. Ang paligid ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Doon ko siya muling nakita, si Tayabak. Mas matangkad siya ngayon, mas matikas, at ang kanyang malakabayong ulo ay nakatingin diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nag-aalab sa galit tulad kanina. Ngunit sa halip ay may kung anong lalim, isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Tayabak. At sa unang pagkakataon ay narinig ko siyang magsalita ng malinaw. Ariel, oras na upang malaman mo ang totoo. Hindi lang ito tungkol sa isang utang na loob. Hindi mo pa nauunawaan ang tunay dahilan kung bakit nandito ako. Anong ibig mo sabihin, Tayabak? Akala ko proteksyon lang ang kapalit ng pagtulong ng ninuno namin noon. Proteksyon? Oo. Ngunit may mas malalim pang dahilan, Ariel. May sumpa sa inyong angkan.
Isang kasunduang hindi maaaring baliin. Anong sumpa? Anong kasunduan? Sa isang iglap ay tila lumabo ang paligid. Narinig ko ang malalayong tinig, mga hikbi at isang sigaw ng pagmamakaawa. Tila binabalot ako ng anino ng nakaraan. Matagal nang may nagkamali sa inyong pamilya, Ariel. At dahil doon, itinakda kang maging tagapagmana ng sumpag yun. Hindi totoo yan. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran, Ariel. Dahil simula ngayon, ikaw ang may dala ng kapangyarihan at pasaning iniwan ng iyong dinuno. Sa isang iglap ay biglang lumiwanag ang paligid. Narinig ko ang huni ng mga ibon at ang dahan-dahang pagbalik ng hangin sa dati nitong banayad na paggalaw. Ngunit bago pa ako makapagtanong ulit, ay unti-unting naglaho si Tayabak sa harapan ko, kasabay ng paggising ko mula sa panaginip. At sa pagkakataong yun, ay kalmado ko muling kinausap si Lola. Pero isa lang ang tanging naging sagot niya. Lola, napanaginipan ko na naman si Tayabak. Pero iba na po ngayon. Sinabi niya sa akin na may sumpa raw ang pamilya natin na may kasunduang hindi maaaring baliin. Anong ibig sabihin noon? Totoo po ba? May sumpa nga ba tayo? Ariel, malapit mo nang malaman ang katotohanan. Pero bago yun, kailangan ay matapang ang loob mo. Natameme na lamang ako sa sinabi ni Lola at nang sumunod na gabi na nangyari ay hindi ko akalain na yun na pala ang ibig sabihin ng mga sinabi niya at pagpapakita ni Tayabak sa panaginip ko. Nagising ako sa kalagitnaan ng hating gabi dahil sa kakaibang tunog. Isang mahina ngunit nakatitindig balahibong tawa ang pumailan lang sa hangin na nagmumula sa labas ng kubo. Sino yun? Lola, nandyan po ba kayo? Ariel, takbo! Takbo papunta kay Tayabak! Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako kay Lola. Tumakbo ako palabas ng kubo papunta sa kakahuyan. Habang tumatakbo, ay narinig ko ang malalalim na yabag sa lupa. Pero hindi ito yabag ng tao. Parang maraming paa. Parang gumagapang. Hindi ako lumingon. Alam kong may isang nilalang na humahabol sa amin. Maya-maya ay biglang tumalon mula sa kawalan ang isang itim na anino. Isang nilalang na kasing taas ng puno. May mahahabang kamay na parang galamay at mga matang pula na parang nag-aapoy sa galit. Ariel, oras na para malaman mo ang katotohanan. Ang nakita mo, ang naririnig mo, hindi lang yan bunga ng imahinasyon mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Sino po yung nasa labas? Si Demetrio. Sino po siya? Siya ang matagal ng sumpa ng pamilya natin. Dahil sa kasalanan ng isang ninuno natin, si Demetrio ang naging kaparusahan. Noong nabubuhay pa siya bilang tao, ay nagkasala siya sa isang tikbalang. Isang pagkakamaling hindi na niya naitama. Ano pong ginawa niya? May ipinangako ang ninuno natin sa tikbalang na hindi natupad. At si Demetrio, imbes na parusahan ng kamatayan, ay isinumpa. Hindi na siya tao. Isa na siyang halimaw. At mula noon ay hinahabol niya ang bawat henerasyon ng ating pamilya. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, Ariel, ikaw ang susunod niyang bibiktimahin. Tumigil ka na, tanda! Ang dami mong satsat! Napaatras ako. Nanginginig ang tuhod at napahawak sa braso ni Lola. Samantalang mahigpit na hawak ni Lola
ang isang mutya na may ukit ng kabayo. Lola! Siya na po ba yon? Huwag mong kukunin ang apo ko, Demetrio. Hindi mo ko mapipigilan, Andeng. Alam mong may utang kayong dapat bayaran. Lola! Itinaas ni Lola ang mutya at bumigkas ng matandang dasal sa wikang hindi ko nauunawaan. Kasabay ng biglang pagkislap ng liwanag mula sa hawak niya. Isang malakas na ugong ang lumabas mula sa mutya. Sumabog ang hangin at narinig ang matinis na sigaw ni Demetrio. Isang sigaw ng sakit at galit. Hindi ito basta-basta matatapos, Andeng. Hindi ito matatapos! Sumugod si Demetrio nang may nakapangingilabot na bilis at sa isang iglap ay naitulak niya si Lola Andeng. Napasubsob ito sa lupa at ang mutyang hawak niya'y gumulong palayo. Lola! Wag! Demetrio, tama na! Mahina ka na, Andeng. Matanda ka na. Hindi mo na kayang pigilan ang itinakda. Hindi kita hahayaang kunin ang apo ko, Demetrio. Hindi. Lola, wag mo na akong ipaglaban. Baka mapatay ka niya. Nakikita mo na, bata. Wala kang laban. Ang angkan mo'y isinumpa noon pa. At ngayong ako na nga hatol sa'yo, wala ka nang magagawa. Bakit mo ginagawa ito? Ano bang nagawa namin sa'yo? Wala akong kasalanan sa'yo. Kung sino man sa mga ninuno namin ang nagkasala noon, bakit kailangan mong paghigantihan ang bawat henerasyon? Dahil hindi pa tapos ang dapat matapos. Dahil hanggang ngayon ay walang nagbabayad sa ginawa ng inyong ninuno. Ako'y pinagkanulo, pinaglaruan at isinumpang maging halimaw habang buhay. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakakuha ng hustisya. Apo, nasa iyo ang sagot. Nararamdaman mo na, hindi ba? Ang init, ang puwersang dumadaloy sa iyo. Yan ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga hindi dapat makita. Yan ang dahilan kung bakit si Tayabak ay sumusubok makipag-ugnayan sa iyo. At yan din ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng tadhana para wakasan na ang sumpa. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi ni Lola. Ngunit dama kong may kung anong nagbabago sa loob ko. Nanginginig ang aking katawan hindi sa takot, kundi sa kakaibang lakas na tila gumigising sa aking dugo. Lola, ano pong gusto mong gawin ko? Huwag kang makinig sa matandang yan, bata. Wala kang alam sa kapangyarihan ng sumpa. Wala kang kakayahang labanan ako. Sumugod si Demetrio. Ang anyo niya'y mas lumaki at ang kanyang matay mas nag-alab sa galit. Samantala'y isang matinding tibok ng puso ang aking naramdaman. Parang may sumabog sa loob ng aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Ngunit isang malakas na boses ang lumabas mula sa aking bibig. Hindi mo na kami kayang talunin, Demetrio. At isang matinding liwanag ang biglang bumalot sa buong paligid. Hindi ito maaari! Tininig nila tayo. Hindi ka na nag-iisa, Apo. Lola, ano po yun? Sa di kalayuan, mula sa anino ng kakahuyan, isang matayog at matikas na figura ang lumitaw. Si Tayabak. Ang kanyang balat ay kumikislap sa ilalim ng buwan at ang kanyang malabagang mata ay nakatutok kay Demetrio.
Bawat hakbang niya'y bumabagsak na parang alingaw-ngaw ng kulo. Panahon na upang wakasan ang sumpa, Demetrio. Masyado ng maraming inosenteng nasaktan dahil sa galit mo. Hindi! Hindi ako papayag! Ako ang biktima rito! Ako ang pinahirapan! Hindi na ito tungkol sa paghiganti, Demetrio. Ang sumpa mo ay hindi kaparusahan. Isa itong tanikala na ikaw rin ang may hawak. Palayain mo ang sarili mo. Isang malakas na kalabog ang kanyang mga kuko sa lupa. At kasabay ng isang matinis na alingaw-ngaw ng huni ng kabayo, ang nagpayanig sa buong paligid. Ang lupa ay bahagyang naalog at ang mga ilaw ng alitaptap ay biglang kumalat sa hangin, lumilipad na parang mga mumunting bituin. Hindi! Hindi ko kayang bitawan ng galit na ito! Ariel, dumating na ang sandali. Kailangan mong gawin ang itinakda sa'yo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Kailangan nating maging isa. Tanggapin mo ako sa iyong katawan, sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. Yun lamang ang paraan upang tuluyang magapi si Demetrio. Paano kita tatanggapin? Hindi ko nga lubos na naunawaan ang lahat ng ito. Isa lang akong tao, Tayabak! At ako ay gabay mo, ang tagapagtanggol mo. Hindi ako isang sumpa, kundi bahagi ng iyong kapalaran. Ng ating kapalaran, ang dugo ng angkan mo ay may sagradong ugnayan sa akin at sa mga ninuno natin. Sa sandaling tanggapin mo ako, ay magiging buo ka at magiging ganap ka. At kung hindi? Kung hindi mo ako tatanggapin, ay mananatiling malaya si Demetrio at hindi ka na makakatakas sa kanyang sumpa. Apo, ito na ang panahon. Hindi mo kailangang matakot. Ikaw ang pinili. Ikaw ang tanging may kakayahang wakasan ang sumpang bumabalot sa ating pamilya. Kung gagawin ko ito, hindi na ako magiging ako. Hindi ba? Hindi na. Sa halip ay magiging higit ka pa sa kung sino ka ngayon. Magiging totoo ka. Ano, bata? Takot ka ba? Tatanggapin mo ang iyong kapalaran o tatakbo ka tulad ng ginawa ng mga ninuno mo. Kung ito ang tadhana ko, tinatanggap kita, Tayabak. Maging isa tayo! At naging isa kami ni Tabak. Isang matinding bugso ng liwanag ang lumabas mula sa aming dalawa. Isang apoy na hindi mainit, ngunit ramdam ko sa aking loob ang nagbabagang enerhiya. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila nagising. Ang dugo ko'y nag-init na parang may bumalot na kakaibang lakas. Ramdam ko ang tibok ng puso ni Tayabak na humahalo sa akin. Ang kanyang diwa ay dumaloy sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang aking paningin ay lumawak. Nakita ko ang mundo sa paraang hindi ko pa kailanman nakita noon. Ang hangin, ang lupa, ang diwa ng kagubatan, lahat ay parang naging bahagi ko. At sa sandaling yun, ay alam kong hindi na ako ang dating Ariel. Ako ay higit pa roon. Ako na si Tayabak. Ako na ang bagong tagapagdala ng aming sumpa at ng aming kapangyarihan. Hindi ako matatalo, Anting. Walang magagawa ang apo mo sa akin. Kahit anong gawin nyo, ay susunduin ko siya. Isa lang ang magiging wakas ng sumpang ito. At yun ay ang kamatayan ng inyong lahi. Hindi kita hahayaang makuha ang apo ko, Demetrio. Napakarami mo ng dinanas na pighati.
Hindi ba't panahon na para itigil mo ito? Ariel, ito na ang sandali. Yakapin mo ang iyong tadhana. Handa na ako, Tayabak! Isang malalim na alingawngaw ng huni ng kabayo ang yumanig sa paligid. Biglang kumislap ang mga mata ko at mula sa lupa, isang anino ang bumalot sa akin. Sa isang iglap ay nasa ere na ako, mabilis at matatag. Anong ginagawa mo? Imposible ito! Nagbagsakan ang mga sanga sa paligid habang nagtatagisan kami ni Demetrio. Sumugod siya. Ang mga kuko niya ay mahahaba at kasing talim ng kutsilyo. Mabilis akong umiwas at sinipa ko siya ng malakas. Dahilan upang tumilapon siya sa isang punong natumba sa lakas ng puwersa. Hindi mo na kami kayang takutin, Demetrio! Dito na magtatapos ang sumpa mo! Nagsisigaw si Demetrio. Lumundag siya papunta sa akin at ang kanyang katawan ay nababalutan ng itim na usok. Sinuntok ko siya sa sikmura, sabay hampas ng aking lumakas na bisig. Ah! Ah! Tumalsik siya sa lupa, pero agad siyang bumangon at galit na galit. Hindi ito matatapos ng ganito! Malakas na umalingaw-ngaw ang halakhak ni Demetrio, ngunit sa isang iglap ay bumalot ang liwanag sa aking kamay. Isang matinding enerhiya ang lumabas mula sa loob ko. Alam ko na kung paano ito tapusin. Sa ngalan ng ating angkan! Sa ngalan ng kasunduan! Tapos ka na! Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kay Demetrio, kasabay ng isang sigaw ng paghihirap. Ang hangin ay umikot sa paligid at sa huling pagkakataon, lumulutang na siyang unti-unting nawawala sa hangin. Tumakbo ako papunta kay Lola. Mahina na ang kanyang paghinga at nakahandusay siya sa lupa. Lola! Lola, sandali lang! Tutulungan kita! Wag kang magpakakampante, Apo. Hindi pa tapos. Biglang lumamig ang paligid at napahinto ako. Unti-unting lumaganap ang isang nakapangingilabot na halakhak. Mas malalim, mas matindi kaysa kanina. Kasabay nito ay bumigat ang hangin na parang may bumabalot na kadiliman sa paligid. Malalakas na yabag ang lumapag sa lupa. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Mas malaki, mas nakakikilabot. Ang katawan niya ay natatakpan na ng itim na usok at ang kanyang mga matay nagliliyab sa pulang apoy. Ah! Hindi! Paano ka? Huwag mong isipin na isang hampas lang ng liwanag ang tatapos sa akin. Ako ang sumpang hindi nyo kayang takasan at ngayon tapos na ang laro. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang bumalot sa paligid. Napaatras ako habang pinoprotektahan si Lola. Nanginginig ang mga kamay ko. Paano ko siya matatalo ngayong mas malakas na siya? Ariel, makinig ka sa akin. Hindi siya malalabanan sa lakas lang. May kahinaan siya. Ang kanyang pinagmulan, ang sumpa ay nakatali sa kanyang alaala, sa kanyang nakaraan. Anong ibig mong sabihin, Tayabak? Paano ko siya matatalo? Si Demetrio ay dating tao. Ngunit ang puot niya ang bumihag sa kanya. Ang kanyang takot at ang kanyang galit, yan ang nagpapalakas sa kanya. Pero sa ilalim ng lahat ng ito ay may isang bagay siyang hindi kayang tiisin. Ang alaalang bumuo sa sumpa niya. Ang kanyang nakaraan, ang ginawa ng ninuno ko sa kanya? Oo, Ariel.
kailangan mong ipaalala sa kanya ang sakit at ang pagkakamali. Ang sumpa ay hindi nabubuhay mag-isa. Ito ay pinalalakas ng galit at paglibot. Kapag naalala niya ang dahilan ng kanyang pagkamuhi, ay mawawala ang lakas ng kanyang anyo. Biglang sumugod si Demetrio at lumikha ng malalakas na yabag na parang lindol sa lupa sa bawat hakbang niya. Walang makakapigil sa akin. Mamamatay ka, batang walang alam. Sa kabila ng takot ko, tumayo ako ng matatag. Pumikit ako at hinayaang dumaloy ang lakas ni Tayabak sa akin. Isang mainit na enerhiya ang bumalot sa katawan ko. Binuka ko ang aking mga mata at humarap kay Demetrio. Demetrio, alam mo ba kung sino ka bago ka naging halimaw? Alam mo ba kung bakit ka isinumpa? Biglang napahinto si Demetrio. Napaatras siya ng bahagya. Ngunit nangangalit ang kanyang mukha. Wag mo kong lokohin. Isa akong nilalang ng gabi. Isa akong sumpa. Hindi! Mali ka! Isa kang tao noon. Isa kang biktima. Ngunit hinayaan mong lamunin ka ng galit. Hindi ikaw ang sumpa. Ikaw ang isinumpa. At ikaw ang nagpaalipin dito. Isang matinis na tunog ang lumaganap sa paligid. Parang pagkalas ng tanikala mula sa kawalan. Napasigaw si Demetrio at hawak ang kanyang ulo na tila may pumipigil sa kanya. Hindi! Huwag mong ipaalala sa akin! Sa pagkakataong yon, ay nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang pulang apoy sa kanyang mga mata ay unti-unting namamatay. Ang usok na bumabalot sa katawan niya ay nagsisimulang mawala. Ngayon na, Ariel, wakasan mo ang sumpa bago siya makabalik sa kanyang puot. Gumuho ang lupa sa paligid. Sumisigaw si Demetrio habang unti-unting nawawala ang apoy sa kanyang katawan. Ito na ang katapusan mo, Demetrio! Sa isang iglap ay inipon ko ang lahat ng lakas ni Tayabak. Ramdam ko ang matinding enerhiyang dumadaloy sa katawan ko. Ang bilis, ang tapang, at ang kapangyarihan ng isang nilalang na hindi lang basta tao. Isang malakas na halinghing ng kabayo ang muling bumalot sa paligid. Ariel, gamitin mo ang selyong ito, ang kapangyarihan ng ating lahi. Itinaas ko ang kamay ko at mula roon ay lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag, ang anting-anting ni Lola na ngayoy nag-aapoy sa bughaw na ningas. Sa huling sandali ay sumugod ako kay Demetrio at ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalakas na pagyanig sa lupa. Hindi! Hindi mo kayang talunin! Nilinlang mo ako! Paalam, Demetrio! Sa isang matinding hampas ay itinama ko ang anting-anting sa kanyang dibdib. Isang nakabibinging sigaw ang lumabas kay Demetrio, kasabay ng matinding liwanag na bumalot sa kanya. Nanginig ang hangin at isang huling alingawngaw ng kanyang tinig ang narinig sa buong kagubatan. Malaya na ako! At sa isang iglap ay nawala siya sa hangin. Kasabay ng sumpang matagal nang bumabalot sa aming pamilya. Humiwalay na si Tayabak sa akin at naramdaman kong bumalik ang normal kong katawan. Agad akong lumapit kay Lola. Nanghihina ngunit gising pa siya. Lola! Lola! Ayos lang po ba kayo? Apo, alam kong kaya mo. Napakatapang mong bata. Pasensya na po kay Lola.
Kung mas maaga ko lang nalaman ang lahat ng ito, sana hindi ka na nasaktan. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, natapos na ang sumpa. Malaya na tayo, apo. Malaya ka na. Tumulo ang luha ko, pero hindi dahil sa lungkot, kung hindi sa ginhawang naramdaman ko. Sa wakas ay tapos na ang bangungot ng aming angkan. Mula sa anino ng mga puno ay lumitaw si Tayabak na muling bumalik sa anyong tikbalang. Nakatayo siya sa harapan namin, puno ng dignidad at katahimikan. Nagtagumpay ka, Ariel. Nalampasan mo ang pagsubok. Malaya na ang pamilya mo sa sumpa ni Demetrio. Hindi ko magagawa to kung wala ka, Tayabak. Salamat sa'yo. Dahan-dahan akong tumayo. Hinarap siya at inilagay ang kamay sa dibdib ko bilang tanda ng paggalang. Maraming salamat sa iyo, Tayabak. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo kami iniwan. Yun ang aking tungkulin. Ngunit ngayon ay panahon na para magpaalam. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Ang katawan ni Tayabak ay tila unti-unting naging bahagi ng hangin at natunaw sa liwanag ng buwan. Babalik ka pa ba, Tayabak? Ang aking diwa ay laging nariyan, Ariel. Sa hangin, sa lupa, at sa mga anino ng kagubatan. Kahit kailan ay hindi kita iiwan. Sa kanyang huling tingin ay isang malakas na halinghing ng kabayo ang pumailan lang sa paligid. At sa isang kisap mata ay nawala siya sa kadiliman ng kagubatan. Tumingala ako sa langit kung saan nagniningning ang mga bituin. Malaya na kami. Tapos na ang sumpa. Pero sa puso ko, alam kong isa lang itong simula ng mas malaking tadhana para sa akin. Ang lahat ay bumalik sa dati. Wala na ang takot at wala na ang sumpang bumalot sa aming pamilya. Sa unang pagkakataon ay nakatawid ako sa kakahuyan ng walang pangamba at walang babala mula kay Lola. Lola, sino mag-aakala, no? Noon, takot na takot ako sa anting-anting. Ngayon, isa na akong ganap ng tingero. Sabi ko sa iyo, apo, hindi mo matatakasan ng tadhana. Pero ang mahalaga ay niyakap mo ito ng buo at walang takot. Oo nga po, Lola. At ngayon, pwede na akong pumunta sa kakahuyan ng walang takot. Wala nang pagbabawal. Dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Napatigil ako at napangiti dahil tama si Lola. Ngayon, sa kasalukuyan, ay hindi ko maipaliwanag kung bakit sa kabila ng paglipas ng panahon, ay binata pa rin ako. Parang huminto ang oras para sa akin. Ngunit sa awa ng Diyos, ay kasama ko pa rin si Lola. Patuloy akong namuhay sa paraang itinuturo niya. Bilang isang antingero. Tinahak ko ang kanyang landas at sa bawat dasal, sa bawat anting-anting na hinubog ng aking kamay, ay dama ko ang koneksyon sa mundong higit pa sa nakikita ng ordinaryong mata. Masaya ko sa ginagawa ko, hindi dahil ito ang itinakda sa akin, kundi dahil ito ang pinili kong tahakin. At sa tuwing ako'y nasa ilalim ng mga punong matagal nang saksi sa aming kasaysayan, alam ko na hindi ako nag-iisa. Dahil nariyan lang siya, si Tayabak, ang tikbalang na gabay namin ni Lola. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Ariel.